Okay guys, you're in a nutshell with me, Ina. Nako, ngayon lang ako nakarinig nito, no? Meron po nagdemanda sa IRCC dahil sa sobrang tagal raw ng pag-process ng kanilang application. So basically, they're suing IRCC dahil sa problema ng backlog. Alam ko marami rin tayong mga kababayan na talagang yan ang nirereklamo. Humaba ng husto ang mga processing time sa iba't ibang uri ng application. Okay, under the IRCC. Okay, in this case, isang grupo po ng mga estudyante, Chinese students who are still in China, a group of them sued the IRCC dahil, kumbaga, ang laking sagabal na raw, okay, sa buhay nila ang naidulot ng kanilang paghihintay sa kanilang mga study permit. I think most, if not all of them, are applying to study STEM-related master's degree sa Canada. At yung iba, dahil daw po sa tagal ng pag-process ng kanilang application, they were hoping parang to start at a certain semester, hindi na sila umabot. Okay? Kumbaga natanggap sila sa isang semester, at ayun, hindi sila nakapasok dahil nga wala pa rin ang kanilang mga study permit. Okay? Sige, puntahan muna natin ang report na yan. This is from CBC News, posted September 3rd. UBC and other campuses across Canada, there will be Chinese graduate students missing from class. Dozens enrolled in science, tech, and math programs like Yisin Chang left waiting 16 months so far for a Canadian study permit that would typically take 4 weeks, according to Immigration, Refugees, and Citizenship Canada. The biggest loss for me is the 1 year time. Like, how much would you pay for like 1 year in your 20s? It's priceless. This immigration lawyer in Toronto is representing 25 Chinese students with similar stories. This is the student that has been waiting the longest. He's filing a case in federal court demanding immigration officials explain the holdup. The decision-making process was not transparent because the students was not told why an extensive security check was required in their specific circumstances. In court documents, Well, ang tagal nga naman, there's something really off kung ganun katagal din naman talaga ang kanilang paghihintay. According to the IRCC processing time, average 4 weeks, tapos siya mahigit 1 taon na. Sobrang tagal nga naman. Okay. the lawyer blames an extensive security check done by Canada Border Services Agency and CSIS. All of it, he says, may be related to a case in 2023 when the federal court barred a Chinese student from a Canadian engineering program, ruling he could be pressured by Beijing into spying. I think they're being treated discriminately here. I guess. Nako, yan po yata ang isa sa mga pinupunto nila dun sa kanilang complaint, o yung kasong final nila sa federal court against IRCC. They suspect, sinasabi po nila parang may discrimination. Dahil according to their lawyer, specifically Chinese students accepted in STEM courses, kumbaga, ang nakaka-experience ng delay na ito. And actually, meron pong mas extensive report yung CBC dyan. Pero written report, na confirm naman po, nung isang in-interview nila na oo, merong mas matinding screening na ginagawa sa mga Chinese students enrolled in STEM. Yes, because of that prior incident involving one na parang na tuklasang nagsaspahi daw for China. Before. Sige, puntahan natin tong article. Itong written article form ng CBC News. It's the same one, ito po yung sinasabi ko sa inyong part. Ayan. They interviewed former officials of CSIS, okay, the spy agency of Canada.
Sabi po niya, I'm not really surprised that the Chinese students in STEM programs are being vetted very carefully, alluding to the 2019 security scandal at the National Microbiology Laboratory in Winnipeg. Okay, sabi niya, the students have a right to complain but not necessarily a right to go to Canadian University, and that's subject to getting the security check. Ayan. Sabi nung spokesperson din daw po ng CSIS, okay, the agency continues to see high volumes of applications awaiting security screening, which is working diligently to assess. So, totoong may nangyayaring ganun. Okay, ang tanong, nasa posisyon ba itong mga students to complain about such? Diba? Alamin natin kung ano magiging desisyon ng korte dyan, ano? Does this strict screening process justify having to let them wait that long? Does it justify the fact na hindi na sila umabot doon sa dapat umpisa ng kanilang klase? Diba? Well, again, hintayin po natin ang desisyon ng korte tungkol dyan. Meron pa akong isi-share sa inyo, no, na kwento nitong mga apektadong estudyante. Sabi nung isa, it's already done very serious damage to my life. Okay, ito, yan yung soundbite niya. A would-be PhD student in computer science sa UBC, okay, sa Vancouver. Sabi niya, their files have been unfairly stalled in a security screening phase. Basically, the IRCC pressed the pause button for my life for over 1 year. Okay, ito na daw po kasi ang nangyari sa kanya. He already quit a high-paying job because he expected to be at UBC last fall. Na-quit na raw ng trabaho. I don't know. Sige, anong palagay nyo dyan? Tama ba yung kanyang move? Hindi pa nakakakuha ng approval sa kanyang study permit, na-quit na ng kanyang trabaho in China. I'm sure you would have mixed reactions to that. At ito, dahil nag-quit na po siya ng kanyang trabaho, ang sabi niya, the IRCC already made him lose about $170,000, referring to his salary. Wow, ang laki ng sweldo. Ba't pa kaya itong magka-Canada? Sabi niya, if we get the decision before the end of October, meron pa daw siyang pagkakataong maka-enroll. Pero yun na nga, October is fast approaching. We'll see. Ito naman, story pa ng isa. Nag-resign din daw siya sa kanyang trabaho sa Microsoft to pursue a PhD in computer science at Polytechnique Montreal. Okay. Nag-master's degree na daw siya sa Concordia. Okay. Grabe, no? Parang ang gaganda ng mga trabaho ng mga to at nagpo-pursue pa rin ng STEM courses. Sige. Baka gusto talaga nilang matuto at lalong mag-improve ang kanilang skills. And they see maybe a better opportunity in Canada sa trabaho ngayon. Sabi niya, he's worried about paying for things like rent and medical insurance. Dahil ngayon, kailangan niyang bunuin ng mga yan nang wala siyang sweldo. Dahil katulad nung isa, yun na nga, nag-resign na rin siya sa kanyang trabaho. Sabi niya, the delay has impacted his and his family's mental health and that he continually sees a psychologist to deal with the stress. Okay? Di daw niya maintindihan bakit may tagalang delay ng IRCC. His confidence, he has confidence daw naman that his background is really transparent. Okay? Actually, ngayon lang po ako nakarinig ng ganitong kaso, no? Na sinu yung IRCC over backlog. So this is quite interesting for me. Usually, alam ko, pag nagpupunta po yung mga foreigners sa federal court, ang lagi ko na pag-uusapan dito, di ba? Yung mga petition for judicial review kapag na-deny na usually ang kanilang mga application. But this is the first, as I mentioned, talking about, you know, complaining about the backlogs. Okay. Kayo po ba? Aplikado rin kayo? Ano na nangyari sa inyong mga naghihintay sa inyong mga application? Check ko nga itong processing ng IRCC ngayon, ano? Tignan natin yung sa study permit, ano?
Ngayon, 5 weeks na. O, diba? This report just came out 2 days ago. At ngayon, yung 4 weeks, naging 5 weeks. Aba, humaba din talaga. But then, napakalayo dun sa ongoing wait time nung mga estudyanteng, mahigit 1 taon na po sila naghihintay. Isa kong tanong dito, sakaling pagdesisyon na nung judge, na tama, no? Masyado nyo nang naabala itong mga estudyanteng to, na talaga may pagkakamali ang IRCC, ano kaya ang magiging, nila? How will they be compensated for the long wait? No? I wonder what that is. But anyway, okay, I will end this episode here. Maikling episode lang po tayo ngayon. Let me know your thoughts at kung meron din po kayong kwento, no? Tungkol sa kung paano kayo napahirapan ng backlog na nangyayari ngayon sa processing sa IRCC. Put them down there in the comment section. I would love to hear them. For now, I'll end this episode here. See you guys in the next one. Bye!